dito ah. Baka umislide ako mga kabisig oh. Hulog tayo dito. Simba ko. Yeah, mga kabisig ah. Ay. Mga kabisig, thank you po. Thank you Lord at nagkaroon tayo ng pag-asa. Let's go! Fishing adventure ba ang hanap nyo? TV, dito lang makikita ang tunay na buhay ng ating kababayang Pilipino sa gitnang Pasipiko. Tutok lang po kay Kabisig, tutok lang po kay Kabisig. Romsel TV, let's go! Yeah, magandang hapon po mga kabisig. Time check, alas 3 ng hapon. At siya. Okay, dito ulit tayo sa bangka. Testingin natin ngayon yung sa makina. Itong okay ulit yung start kasi may lumalagitik pa ho eh sa gilid eh. Ayan, medyo malinis na ho. Tsaka nila ayusin itong mga kalat na kaunti pa. Sige ba yun, makikisuya? Ano? Ayan na ho ang diesel natin mga kabisig oh. Tinanggal na ho yung may parte kasi may tubig na kaunti. Okay. Ha? Cellphone lang ano? Abay oh. Ganda ho ng talog. Ayan, okay na. 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 Ayan, okay
ehe. Ehe at saka yung pala. Tingnan nyo naman yung cross joint. Ikot. Pinahirapan tayo ng makina nito mga basic. Thank you Lord. At saka kumandar na. Ewa. Kaya lang muna natin tumakbo mga basic. Para ma-testing. Hayaan ko lamang. Magtali na lang kami dito ng mga naiwan, mga palatik. Ayun, thank you Lord. Ay, thank you Lord at ano na ang ating makina. Nabuhayan ako ng loob mga basic. Thank you po, thank you Lord at nagkaroon tayo ng pag-asa. Bali, yan. Thank you kay Kuya Jonathan. At natsaga din po. Akala ko kasi susuko na kasi halos lahat ng comment ng ating Team Kabisig, ng ating mga subscriber ay magpalit na ng mekaniko. Sa awa ng Diyos, thank you po. At makayos din. So malalaman natin mga kabisig kapag na yung may kapitan natin ng EMS mainam para matesting natin si trial. Pero bago tayo mag si trial mga kabisig, katalian muna natin yung mga kulang. Ito, okay, kasi hindi pa ako natapos. Oh, yan oh. Ay, nadumihan ang ating nadumihan ang ating palatik. Ayun. Grabe, saya ko mga kabisig. Thank you Lord. At alam ko masaya din kayo mga kabisig kasi mandar na yung ating makina. Grabe, ngayon lang ako napangiti ng maayos kasi after ng lahat ng challenge, after lahat ng challenge natin mga kabisig, grabe, thank you Lord. Hindi tayo sumuko. Akala ko kasi hindi na mapatakbo ang ating makina kasi may mga nag-comment magpalit na daw ng makina na mas malaki. Ay mga kabisig, hindi biro yung gastos na gastos natin dito sa ating bangka. Grabe nangyari, ang daming gastos po, pero sa awa ng Diyos ay nakaraos naman po. So may pag-asa na tayong makauwi ng dinahikan mga kabisig. Yun, ito pala ay nandito na
din pala mga kabisig yung bagong kahoy na in-order ko. Ayan o, kasi di ba dito mga kabisig ay bitin ho dito ng 2 piraso. Nandito na po oh. Yan, parang madudumihan yung ating batiola. Para kayo na nang hihinayang na tumungtong. Ayan o, ay grabe kaganda ng kahoy natin mga kabisig oh. Ayan o, pang ano din natin, panglagay din sa unahan. Ay alam ko mga kabisig, sasabihin nyo na naman mabigat ho ito. Nandun na po tayo kaso ito naman po kasi ang magpapatibay. Mas matibay naman ho ang ganyan kaysa naman lagi hong lagi hong masira. Kasi kung kawayan mga kabisig, madali hong mabali pag lalo ng mga alon, tuklap ng tuklap. Ito naman po mga kabisig, bukod sa nakapako na ay itatali pa ho natin ng nylon. Nagulat ako sa at may sabay ng tubig sa tambot yun. May nasabay na ng tubig si Bayaw umuwi ho muna sa sa bungsod at may kukunin daw siya, ay ayusin. Yun na ng tubig kasi gawa sa water cooling natin yun. Yun nalabas na ulit. Ay salamat po, nakita na natin yung may tubig na ulit sa tambotso. Kumbaga ngayon lang ulit. Ang tagal. Pasensya naman kabisig, baka may tingapat, kakakain lang ho namin mga kabisig. Thank you po. At yun na ngayon ko lang talaga nakita yung tunog. Maayos naman mga kabisig. Maganda pa din kasi ang tunog ng ating makina yun. Thank you po. Salamat sa tiyaga ni kay Jonathan. Kahit medyo nahirapan siya, aminado naman siya mga kabisig, kasi hindi nga daw niya makita nang sa troubleshooting, medyo nahirapan siya. At hindi niya alam na yung pala sa injector, doon sa injection pump, sa starter, battery. Anyway, ayan na po. Salamat po. At ang mahalaga naman ay umandar na, kaya masayang masaya ako mga kabisig. Alam ko pong masaya din kayo mga kabisig, kasi halos 2 buwan Isang buwan mahigit tayo pinahirapan ng makina natin ito, kasi nga ho nang nalubog kadami hong kasi nang nalubog mga kabisig, pinasok na nga ng tubig, nilinis. Grabe ang challenge mga kabisig. Thank you po, makakabalik pa tayo sa fishing. Apat pa tayo mga kabisig, yung sa mga kaibigan ko dyan sa Dinahigan. Kumusta po dyan ang ating kain ng isda, ng tuna? Yahoo! Yun, shout out kay kaibigan ko Migo Dudes. Yan, tirahan mo naman kami ng tuna, baka naman maubos na. Joke lang amigo. Yan, si Migo Dudes. Yan, kina Tito Vic Balitar. Yan, shout out sa mga kaibigan ko dyan, kinakasuyo. At sa iba pa ho, makakapag fishing na. So ito mga kabisig, naghihintay lang kami ng kasama ni Ilo para maikabit natin tong ehe tsaka yung pala, kasi mabigat ito Hindi namin kakayaning dalawa ni Ilo, kahit talian sana namin, mahihirapan. Kaya nga nang nandito pa ho si Macau, sabi ko ikabit na namin tong ehe at pala. Hindi ko naman po sila makutap-tapan, kaya hindi ho na ikabit. Kaya maghanap na lang kami dito ni Bayaw ng makakatulong sa pagkakabit nito. Hindi kasi kakayanin namin kung dalawa lang. Ang bigat ng kabisig ko. Grabe kabigat ho nito yan, ang haba baka malaglag sa dagat. Ako, naloko na. Pasok naman to sa marina. Ayan na-check na ho to na marina. Ayos naman, okay daw, approved naman daw. Kaya nga po releasing na yung license natin. Pagkatapos pala na marina mga kabisig, galing pa ho ako ng Butuan nung isang araw, kasi nag-ayos naman ho ako ng license natin sa sa NTC, National Telecommunications Commission. Nag-ayos ako doon kasi mga kabisig, bali 3 kasi ang lisensya ng ating bangka. Pag sinabi kasi sa marina, ayan ang number 1 sa marina, yun nga sa CPR, yung Certificate of Philippine Registry, at saka yung sa ownership, Certificate of Ownership. Ayan po yung ating ayusin.
Tapos yung FBSC, yung Fishing Vessel Safety Certificate. Yun nga yung pinakita ko sa inyo, yung mga life vest, fire extinguisher, tsaka yung pang flare gun, tsaka yung mga bucket, yung mga fire bucket, para po sa safety. Yun ho yung ano. Meron pa tayong safety manning safety manning certificate, tsaka yung tonnage na ano, tonnage measurement certificate. Yun po yung sa marina, mga kabisig. Ang pangalawa naman, di number 1 nga yun sa marina. Pangalawa naman ho itong sa BIPAR naman, Bureau of Fisheries, mga kabisig. Yung CFBL po yun, nakalimutan ko lang, basta certificate o basta ano yan, tungkol sa fishing. Hindi naman din tayo pwedeng mag-fishing kapag wala tayong permit sa Bureau of Fisheries nga. Yung CFBL po yun. So updated naman tayo lahat, mga kabisig, kasi na-comply ko naman po lahat yung license yan sa marina, BIPAR, ayan nga ho, sa Bureau of Fisheries. Talagang kasi pang ano to mga kabisig, Philippine Water, nationwide po kasi yung license ng ating bangka. So kahit saan tayo mangisda, it's either West Philippine Sea o sa kabila, Bataan, Batangas, Palawan, o kaya dito sa atin sa Mindanao, Surigao, pwede Davao o ano. Kasi nga nationwide naman ang ating ano, license sa Philippine Waters. Hindi naman tayo pwedeng mag-fishing dito sa malapit kasi sa pang-municipal naman yan. Sa municipality lang, pang-municipal. What? Ganun ho. Tapos ang pangatlo, mga kabisig, ito ho sa NTC. Ang NTC naman, bakit sa NTC? Kasi po yung ating ano, yung marine radio natin yan, ICOM, Cygnus, ayan po yung mga radyo natin. May ano po din yan, lisensya. Hindi ho tayo pwedeng gumamit yan ng walang license. Kaya yun, na-comply ko naman po lahat sa NTC. Tapos kailangan pa din natin ng, bukod sa ano yun, sa ship station license, ayun, ship station license, SSL, ayun po. Ayun po yung kailangan natin may babayaran sa ano, renewal lang naman ako, mga kabisig, kasi dati na ding may license. Yung binayaran ko siguro sa marina, mga kabisig, nasa 4K lang, 4,000 plus lang po. Tapos sa ano naman, yung kasi Bureau of Fisheries, ganun lang din, hindi naman nagkakalayo, mga 3,000. Tapos dito naman ang huli, ito nga po yung sa NTC, National Telecommunication. Hindi tayo pwedeng gumamit ng marine radio nang wala tayong license, mga kabisig. So mayroon din tayo niyan, radio certificate. Ayun po. May mga abbreviation kasi hindi ko na lang matandaan. Basta yun nga ho, kailangan natin kumuha ng ano, lisensya. Bukod sa ship station license, mga kabisig, meron tayong pinaka-ID niya sa NTC. So pag once na halimbawa ayun nga, inano sa amin, inoriyan kami ng NTC, once na gumamit tayo ng marine radio na walang license, so illegal po yun, bawal po yun, unfair po yun sa katulad natin na lumalaban ng patas, mga kabisig, kasi dapat may lisensya. Pero madami daw kasing gumagamit ng mga marine radio na wala po silang license. Kaya naman po, madali lang naman kumuha, mga kabisig. Mag-comply lang sa requirements para wala ng problema. Kasi once na mahuli daw ay may penalty. Nabanggit sa akin sa office yun, sa ibang lugar daw dito sa Mindanao, nang nag-ano sila, kumbaga nag-verify ng ibang bangka, ay may mga bangka daw na walang license. Kaya yun, nag-penalty po daw. Tapos nang naanohan na sila ng penalty, mga kabisig, sabay-sabay naman daw nagpunta sa office para magkuha ng lisensya. Yung di ang nangyari, sabay-sabay ho, napunuan ho sila doon. Yun, mas okay na yun. Mas okay na yung mga kabisig, mag-comply tayo, sumunod tayo sa lahat ng policies ng sa fishing. Kasi pag nagkaroon ka kasi ng fishing vessel, mga kabisig, hindi ho basta-basta. Kung akala natin may bangka na tayo ay pwede na agad mangisda, hindi ho ganun kadali. Kumbaga, comply muna natin lahat ng lisensya bago tayo makapangisda. Okay? Yun, pag okay na naman lahat ng license, mga kabisig, yung sa tatlong agency na yan, Marina, BIPAR at saka sa NTC, okay na ho. Ang kailangan na lang natin, mga kabisig, yung pangkonsumo na lang po ang tatanungin. Siyempre maghanda na tayo ng panggasto sa konsumo. Yan, sa fuel, diesel, gasoline. Tapos sa mga groceries, yan, ihanda na. Ihanda ko na po yan, mga kabisig. Ayan, pero bago yan, mga kabisig, ay mag-sea trial muna tayo. Mag-sea trial muna tayo. Bago tayo maka-sea trial, ay kailangan mo natin may kabit.
Hinihintay lang namin ni Ilo yung mga kaibigan ko dito para matulungan ho tayo. Kaso may mga trabaho pa din ho sa kabila, may mga ginagawa, kaya hindi daw sila agad makapunta dito. Pero yon, bago yon, kung ano naman mga kabisig, gawin na lang muna natin yung mga kulang dito sa bangka. At saka linis-linis. Iyon. Excited ako mga kabisig. Grabe, thank you Lord. At saka sa inyong lahat mga kabisig, thank you po. Thank you po sa panalangin nyo, sa mga prayers nyo na makaraas ng ating bangka. At sa ganun po, maayos na. Okay, anyway mga kabisig, tayo na. Ito sa mga service boat natin, nakuha na din ni Bayaw Ilo itong isang bote-bote oh. Ito mga kabisig oh, yan oh, isang bote-bote. Tapos yung ibang box na unti-unti na ho ni Bayaw oh. Aba, ay puno na ho ng tubig. Abay, delikado na ito. What? Baka tayo malubog. Baka malubog na ito. Lutang na din yung box eh. Isasakay na ho natin yan. Pero bago natin isakay linisin na lahat ng mga ano, yung mga kulang. Ang mga kulang sa paint, sa pintura. Kailangan pinturahan natin itong mga kahoy na ito mga kabisig para mas lalong tumagal. Hindi siya madaling magapok, masira, ayan oh. Sa atin namang mga palatik wala namang problema. Ang mga palatik natin ay yakal naman lahat. So matitibay ho lahat yan, yakal. Pati itong ating yate-yate, yakal po. Ito lang po ang lawaan, itong mga sidewalk nating takbuhan. Kasi hindi naman pwedeng yakal mga kabisig, sobrang bigat na ho pag yakal lahat. Ito lang po, lawaan, yung ating sidewalk. Yan. Okay mga kabisig, maraming salamat po. Pasensya na kayo ng mga nagdaang araw, hindi na ako nakapag vlog kasi akala ko kasi hindi mapapaandar ang makina at nalulungkot ako. Oh no! Eh si Kuya Jonathan kasi ang hirap din ng schedule niya. May ginagawa din kasi siya doon sa kabilang barangay, kaya pag ganun lang ang punta niya. Pag tapos na sa akin, lilipat agad sa kabila, kaya yun, punta-punta lang ho. Eh ngayon, buti nga hot na huli ko ng time niya. Kasi naghintay pa tayo ng injection pump eh, medyo nang natagalan. Saka hintay natin ng pump na yon, lumipat po muna doon siya sa kabilang bangka na nag-ayos. Sa awa ng Diyos, ay yan, na okay na po. Okay, thank you. Hindi talaga maitago ang aking ngiti mga kabisig. So, umpisa pa lang po ulit ito mga kabisig, hanggang sa tapusin muna natin. O, ito na, yung isang kabilang bote-bote nandito sa kabila ho. Tagal din itong nababad doon mga kabisig, ang ating bote-bote. Ito naman mga kabisig, yung mga magiging tao na natin sa dinahikan, ang pag-aanhin ko, sila nang bahala maglinis nito, basta maisampo lang. Ayan o, kasi natambak nga ho doon. Iniwanan natin din ng kapitan. Uy, sabi, nandito pa ang flies natin oh, long nose. Yun, hanap ako ng hanap ng pitchil oh. Yan, isampa lang natin sila na, ang mga tao na natin sa dinahikan na mag-ayos kung sinong magiging operator natin doon. Yan. Yahoo! Oh. Eh ito naman ho eh, bago naman ho ang ano nito eh, yung sa tabla. Pero dapat ano ng masilya. Tuloy-tuloy pa din. Tuloy-tuloy pa din mga kabisig ang tunog ng ating makina. Parang ayaw ko nang patayin para mas mahasa masyado. Kasi nga ho, bagong anong tawag doon, bagong overhaul, kailangan ma-testing nating mabuti kung may tagas ba ng langis o may problema pa. Oh, naglilinis sa si Bayaw eh. Oh, inausok ang breather. Ganun pa din. Konti na lang, malilinis na natin daw mga kabisig. Hindi na ako nabalikan ni Mark sa mga ilaw kasi nabisi ho daw siya doon sa kanilang bangka. Yan o, ang ganda ng tunog. Ang ganda ng tunog.
nilagyan namin ng diesel, no? Water pump naman natin, ayos pa naman yan. Mobi pa eh. Mobi, baka naman. Yan pala, nagano ako. Kaya gamitin natin sa pental. Yung mga tinapay namin ni Bayaw. Corn beef. Etc. Pero bakit natin tinago na dito ni Bayaw? Nakakonti na lang. Ito ang ating battery charger mga kabasic, oh. Ayan, oh. Binili ko kay Boss Herbert yan sa Pisayan, shout out. 6 volt and 12 volts siya. Panther battery charger. Hopefully hindi na tayo malobat. May natira pa ka tayo. Ay, kakunti na pala to. Hindi, lagyan natin gear oil. Ito naman ay ready na. Do-double check na lang namin kung malinis ulit. Medyo madulas. Ayun, bumalik na ulit si Bayaw, oh. Nangagkalat ang ating service boat. Halos kompleto na. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 8 na mga basic. Kompleto na. 8 na ulit ang ating service boat. Nandito na. Bayaw, natagas din eh, ano? Sa taas? Butas, Bayaw? Tambutso? Ah, butas pala. Butas daw pala ang ating tambutso dito mga kabisig, oh. Kaya lumalabas ang tubig, oh. Hindi na, ha. Ay, dito pala natagas. Ay, grabe, kalawang na pala ating ano to. Ayan. Ayan, kung maubos mo na ang crudo para ma-calibrate ang ating makina. Ay, lakas ng butas. Baka kaya to ng nansag, ano ba yaw? Epoxy lang, ano? Lagyan na lang natin ng epoxy to, mga kabisig. Ayan, oh. Dating ano eh. Ito pa yung ginawa dati ni Bayaw Ching eh. Lakas ng ano. Sabi, saan ba nadali yung butas na yun? What? Ayun pala. May tubig. Okay. Laki naman mga pintura natin, mga basic, ha. Padulas, mag-iingat tayo dito. Ang gamit natin ay island paint. Iyan, oh. Ito nga lang ho ang hindi natin naabutan. Sayang, hindi na natin nalagyan itong likod ng fiber. Yain na. Kinulang kasi yung aking chemicals eh. Kalayo kasing bumili mga basic. Kahirap ng ano dito talaga. Hindi ka tulad sa amin sa Quezon, mas madali kasi order lang ako doon sa mga kaibigan ko, mga suki ko. Ang bilis ihatid sa dinahikan. Pati lang ulo ko, wala man akong kuto mga basic. Nakatil lang ho.
ready ka na yung ating lutuan. So mga kabisig, bali nag-check na ako ng fuel, mga diesel na kailanganin natin sa paglikaw. Nagpa-reserve na naman ako doon. Kukunin na lang natin sa gasoline station para sa ating gasolina at diesel, yan ha. Although nagtaas na naman ang presyo ng diesel, wala tayong magagawa, ganun talaga eh. Yan si Bayaw, nandun ha. Atin naman generator. Bayaw, kamay, kanan. Saan yan? Battery? Ayan? Kalawang na eh, no? Lagi naman tubig ulan mga kabisig. Tubig ulan lang ho yan. Sa taas naman, abay ano ba ito? Baka tayo malaglag dito. Pwede naman nating tungtungan to mga kabisig, kasi matigas. Matibay naman po ito eh. Baka magsala eh, at tayo mahulog. Hop, wala pa kasing hagdan. Dito muna tayo. Ayun no. Aba, ay, nandito pa pala yung ating stop sag, sayang. Hindi pa pala tapos si Tatay Jesse kasi medyo makalat pa din sa taas ho. Hindi pa ang stop sag. Akyat tayo sa taas mga kabisig para makita niyo kung anong itsura. At ngayon sobrang saya ko kasi andar na ang ating makina. Andali po. Wala pa tayong hagdan. Hirap. Ayun. Ayun. Ayos. Ay, medyo maano. Ang dami ng paa ko. Bawal umakyat ng madami ang paa. Ang aking tsinelas ang madami. Kasi nga dito sa bundok. Ito mga basic, pasensya na, talagang may nakabalagbag din eh. Kasi nga yung sa ilaw binaba na ho namin. At kataas naman masyado din eh oh. Hindi bali, hindi naman nakakabala. Pwede namang matulog nung nakabalagbag o din eh, pabalagbagan to. At least may ano ba to, pwede ding upuan ba? Matibay pala to eh. Oh. Pwede din siyang upuan dito sa gitna. Lagyan ko lang ng brace sa ilalim para mas matibay oh. Bukod dito may mga upuan natin kasi dito oh. Ay ko. Kauntog pa. Malaki pa dali ni Bayaw. Eh di na siguro itong tanggalin. Dali ako doon 2x3 para akong hinampas ng ano baston. Wag naman sana nating ma-encounter mga kabisig kung halimbawa tayo sa West Philippines at papunta. Wag naman sana nating ma-encounter yung mga Chinese CCG, China Coast Guard yan. Kasi napanood ko sa balita kanina sa Ayungin Shoal mga kabisig. So naghabulan na naman, pumasok yung Chinese Coast Guard, China Coast Guard doon sa ating BRP Sierra Madre ba yun? Tapos nang sinita sila ng ating Philippine Navy, yun, nagkapukpukan ay napukpok sa ulo yung ating Philippine Navy officer. Kawawa naman. Huwag sana ho naman tayong ma-encounter ng gayon pag tayo nag-fishing, para walang abala o walang story po. So itong ating ayun. Yan. Mga kabisig, ito namang kawayan na to sa dinahikan ko na ho papalitan. Medyo gapok na kasi yan yung mga kawayan na yan oh. Although matigas pa naman siya, ay kaso medyo yun nga yung biyak-biyak na siya. Doon na lang sa dinahikan ko na lang ho papalitan yan. At mas madali ho ang kawayan doon sa amin. Dito mas madali. Dito mga kabisig, mas madali ang kahoy, ang mga materyales. Mas okay dito kumpara sa amin sa dinahikan. Kasi sa dinahikan
Sa materyales. Ang mahirap lang dito sa aking experience ay yung kawayan. What? Kasi nga, ang kawayan dito ay pagkahirap, ang hirap anuhin. Napakamahal pa. Kung bibili ka ng kawayan, napakamahal dito. Sa amin sa Dinahican, nakakabili lang kami doon. Yung mga ginagamit namin sa Palangoy, 500 pesos nga lang dati ng time ko doon sa Dinahican. 500 pesos lang ho isang kawayan, malaki na yon. Galing pa daw yun sa Laguna, Mabitak. Kung hindi ako nagkakamali, Mabitak, Laguna. Yung mga parting Laguna, dinideliver sa Quezon, sa Dinahican. Tapos yun ho. Ay dito mga kabisig, alam nyo ba kung magkano ang peraso ng isang kawayan dito? Nasa 1.2, 1.5. 1.5 ho isang peraso dito, kamahal. Grabe, mahal ng kawayan dito. Akala may kahoy, hindi naman yakal. Ayun. Ay ganun ho ang kalakalan dito eh. Ano? Hayaan na natin. Anyway mga basic, ayan ang view ng ating bangka oh. Wow, ang sarap ang hangin. Excited na ako makauwi ng Dinahican mga kabisig. Oh, mga service boat natin. Siguro anuhin ko yan, lilinisin kapag nakakayat namin dito ni Bayawelo. Lilinisin nila ang lilinisin yung iba kasi lumot-lumot ho oh. Babrushin ko, babrushin yan. Konting linis lang. Tapos yung magpa-final na sa Dinahican ay mga tao na natin doon. Sila na ang bahala. Tapos yung mga makina, isasalpak na lang din natin sa Dinahican na ho. Para may katulong kami ni Bayawelo. Ang mahalaga ay makabiyahe lang tayo at makatakbo na. Pauwi ng Dinahican. Pero bago naman yan mga kabisig, kailangan syempre mga sea trial muna. Ngayon ang gagawin muna namin ni Bayaw ay tatalian muna namin yung mga naiwan na palatik, yung mga ano, yung mga hindi ko nalagyan. Ang ating bungsod mga kabisig, wala naman pong problema kasi may may inassign naman ako magbabantay ng ating bungsod. Tsaka doon sa ating Camp Kabisig sa bukid. Yan, sa mga nagtatanong pag uwi natin paano daw ang ating Camp Kabisig, yung mga gulayan, wala akong problema, tuloy pa din po magtatanim. Nandun naman, may nasay naman akong tao doon. Nandun naman sila tatay Berting. Pasensya naman kabisig, hindi na ho natin nalagyan ng chemicals ng fiber itong kahoy. Nang in-request ko kay tatay na nang nabasa ko nga ho yung mga request, sakit. Tumusok ang fiber sa kamay. Sakit. Sabi ko nga po ipakidamay na nitong kahoy fiber wala na daw chemicals. Yun nga, kalayo nga ho ang bilihan. So ang pinauna ko muna ay kung ano yung mahalaga. Itong tulad nitong sahig di mas matibay-tibay na ho. Ito naman yung binutas mga kabisig ito yung binutas na pinaglagyan natin ng chain block. Natakpan na ho ulit pero hindi ko na ho ipapabutas yan. Ayoko na, tama na yung taas ng makina. Tama na yung mga taas ng taas. Hanap buhay muna tayo. Mag-fishing muna tayo para makabawi-bawi naman ho sa ating mga nagastos. Pipintalan pa namin to. Bahala naman kabisig kung ano, kung maanuhan ko pa ba to, kung kakayanin pa natin mapinturahan tong sidewalk natin, o kung takbo na kami ni Bayaw. Takbo na tayo sa Dinahican. At least pagdating natin doon, madami naman tayo makakatulong kasi nandun na ho si Ching. Yan, si Bayaw Ching at iba pa. Mas matutulungan tayo. No? Ay medyo maputla pa ang kuha natin ng pental doon sa ano, palatik, nayakal ng puti medyo manipis pa one coat pa lang yan siguro mga 2 coat lang pwede na yan. First coating pa lang kasi nagawa namin. Ito naman medyo makapal dito takot ko dito baka slide ako mga kabisig hulog tayo dito, simba ko wag naman ho. At mataas-taas to, bali-bali ang gulugod natin ito. Ayun
Yung solar panel natin, doon na din siguro, hindi ko na din nanot. Kung dito ko nga ilalagay, magsisikip eh. Oh, ilalunot na dito ang mga antena. Dito nilagay ni Bayaw Ilaw. Although mas maganda sana nga yung ano, kung maayos ko to sa dinahikan mga kabisig, para makakatulong ko si Bayaw Ching. Ayan, papantayin lang muna natin yung kawayan. Tapos dito na natin ilagay sa ibabaw. Pwedeng dito siya sa ibabaw yung pinaka solar panel niya, para yung pag-harvest ng kuryente mas malakas. Kasi dito nga ay may nakaharang na dalawang kawayan. So halip na yung pag-harvest niya ng kuryente ay mas maayos, nakukulangan. Kumbaga sa 100% dapat yung pag-harvest, ang nangyari po ay mga 80 o 85 lang, something ganon. Kasi nga gawa ng kawayan na to. Pero anyway, hindi naman ito yung pinaka main problem natin. Mga basic lang yan. Ang atin nga pinaka main na yung makina. Yo, salamat po, thank you Lord po sa lahat ng blessings. Karoon tayo ng pag-asa. Kaya nga sabi mga kabisig, maraming salamat po sa inyong lahat na comment. Nababasa ko naman po mga kabisig, hindi ko lang po ma-replyan sa sobrang dami po. Lalo na yung mga nag-comment ng tayo, sobrang nitong nagdaan natin na month na sobrang down natin. Kasi nga sabi nila yung mga comment ay bulok ng bangka mo, hindi na yung makakabangon, itapon mo na yan ang bangka mo. Mga ibenta na, ilagay na daw sa junk shop, ibenta na, ay ano ba, kung ano-ano lahat po ang iba ko ano na daw, kunin na lang daw yung palatik at iiwanan na ang bangka. Hindi naman ganun kadali mga kabisig, kasi napakamahal hong magpagawa. Ang hirap magpagawa ng bangka, napakamahal ho ng gastos. Kahit nga maliit lang na bangka ang ipagawa ay magastos na ho. Ito pa kayong ganito kalaki. Kaya ang kailangan ho natin ay yun, salamat po sa ating Panginoon Diyos at tayo nakabangon. So ang kailangan na lang natin ay pipiliin natin na maayos yung ating mga taong makakasama ngayon, at yung mag-aalaga at may malasakit sa ating bangka, lalo na sa ating makina. Yun grabe ang haba. Mahaba lang talaga mga kabisig ang ating bangka. Payat wag na ho natin paghanapan ng load niya. Basta kung ano na lang kung kayang ikarga natin, ayan, para makapag fishing tayo. Yun ho. Ayun. So mga kabisig, baba muna ako, tutulungan ko doon si Bayaw Ilo. Magkaano pa kami magtali ng palatik para matapos na. Okay na, ayan ang kwento ko sa inyo mga kabisig. Yan. Medyo wala akong masabi, speechless. Speechless pa ba sa daming sinabi na yon? Sa dinahigan ko na papapinturahan, papaletteringan yung iba. Bahala na. Kung available si Kasuyo, pwedeng siya na lang mag-lettering yan. Kung hindi naman, kasi busy din si Kasuyo, maglalaot ho Yo, bilis Ang ganda ng kahoy. Ayun mga kabisig, yung bagong kahoy natin. Hop. Ito naman mga kabisig, palalagyan ulit natin ng takip para hindi masyadong mabasa ng ulan. Kailangan lang kasi yung makakagalaw ulit, kasi itong ang palo ay galaw siya ng galaw. Dati kasi nasa gitna to, dito ay ngayon nang naputol, nilagyan na nga lang doon sa gilid, tinalian, kaya nangyari medyo side pa siya. Pero hindi naman po nakakaabala dito pag tumatama, pag gumagalaw. Okay? Paano pagbaba natin? Wala tayong hagdan. Yun nga ang kinapakausap ko kay Kuya Kaluhay, kasi hindi naman kumakutap-tapan ng oras nila. At sobrang busy ang daming ginagawa. Teka muna, kunin muna natin to mga kabisig. Ito yan, panaling nylon. Ito magandang panghuli ng tuna Yahoo! Makapal maganda kung bultuhan, taas talaga. Walang hagdan hirap tayo. Kung may hagdan sana din madaling bumaba makatungtong ka lang dito. Hindi ho
Pag tayo ano dito, baba, kahirap. Sad-sad. Ay. Yeah. Parang monkey style tayo dito eh. What? Monkey style, talon. Yeah. Salamat kay Bayaw Ilo at hindi ako iniwan dito mga kabisig. Sinamahan talaga ako, hindi lang sa sarap kundi sa hirap. Ayan ang masarap kasama si Bayaw Ilo, kasi kahit kagipitan ano na, hindi ka basta-basta iiwanan. Iba talang, ibang klase talaga sa Bayaw Ilo. Kahit magkasama kami sa hirap at ginhawa. Hindi yung sa ginhawa lamang, talagang hindi ka iiwanan ng taong ito. Kasi alam niya mahihirapan tayo eh. Tuloy pa din ang takbo ng makina natin. Tumahari nga, magdamag ang takbo eh, para ma-break in ang ating makina. Parang break in ulit eh. Yun, nandito na tayo sa unahan, sa Ngoso. Dito at baka tayo mahulog. Andali ho. Yun. Ay. Ayun no, salamat kay Tatay Jesse. Pinakapalan ko na po ulit itong sa ilalim ng pamaong natin. Ayan no. Kasi yan yung tumatama sa hagdan mga kabisig kapag tayo nasa mga pantalan. Nakita niyo po yun no, pinakapalan na ho. Kasi dyan tumatama. Lalo na pagkarigado tayo, ayan, nang tatama sa hagdan. Pinakapalan ko ang fiber niya para hindi madali yung pamaong. Ano ba, basta pamaong to sa Bisaya. Kalimutan ko yung tawag sa Tagalog. Ay roda, ayan. Ay roda dito sa unahan. Ay, para tayong nag-motor ulit eh oh. Dito naman tayo sa bandang unahan ng kabisig. Kung may edit ko agad to mga kabisig, upload ko po agad para mapanood nyo. Ano bang date ngayon? Mga kabisig, ngayon po ay July 21. July 21 ho. Ngayon po alas 5 na ho ng hapon. Kung nagkakamali, 4:30. Ang liit niyang tingnan ng kasi nga payat. Pero okay lang ha. Ang mahalaga po yung tumakbo at makapangisda tayo para makapaghanap buhay ho. Dati nga nang maliit ang bangka natin, 35 bloke lang yun. Nakakahuli naman tayo ng isda at nakakakumikita naman. Ngayon pa kaya 70 bloke o 80. Kaya nga na itong 80 bloke ayaw ko lang sagad at masyado lang mabigat din. Yung kasarapan lang kahit mga 65 o 70, okay na ho yun. Ito namang ating walong service boat ay hahataw po to sa Dinahican. At least yung mga makina nating Honda, okay lang mahataw doon kasi nga tuloy-tuloy naman ang trabaho lang at matindi naman ang maintenance doon, maglinis, mag-ayos. Basta pagkakaano ho ay linis ho. Ang kabisig tingnan, pansinin nyo ang ating ilaw, medyo yumok-yok na gayon. Parang bumagsak ang kaliwat kanan kasi medyo mabigat nga din yung dulo-dulo eh. Parang medyo nag-bend siya. Parang bendalo Parang sa windon po lang. Hindi naman. Bend. Medyo na-bend lang yung kahoy natin, hindi yung bendalo What? Yun Ayan, excited na ako. Pag nakikita nyo mga kabisig sa camera, medyo nagbe-bend siya ang palatik natin, nagle-letter C, nagpipish eye siya, pero tuwid naman po yan. Sa camera lang po yan. Okay, tuloy muna kami. Tali ng palatik mga kabisig. Tali muna tayo. Yan, maraming salamat po mga kabisig.
Okay, maraming salamat po. Ano ba? 57 minutes na pala ang aking dadaldal dito. Ang ating drum ay nayupi. Sayang. Pero pwede pa naman to. Lagayan namin to ng tubig eh. Ito naman naka-fiber na. Pero dapat kahit may fiber na siya, kailangan pinturahan pa din. Kate oh. Kailangan may pintura pa siya. Lagkit. Ang ating mga lubid. Ipapaayos ko ulit pagdating to ng dinahikan. Ayusin natin kasi tatalian ko ulit to. Patatalian ko to ng doblehan. Kasi nga natanggal-tanggalan eh. Nadinig ko na naman ang tunog ng ating makina. Ay, salamat po. Thank you Lord sa lahat ng blessings. Talagang may pag-asa. Wag lang mawawalan ng pag-asa. At dasal tayo ng dasal. Ipapagad na tulungan po tayo. Ay, hindi naman tayo nawawalan ng pag-asa. Oh, malaki ng dilim mga kabisig ko. Parang uulan ho. Sakit ng kamay ko. Tumusok yung fiber. Sakit tusok. Baon yung fiber mat eh. Malalim din. Mabanlawan na lang to mga kabisig. Ayusin ko pa ho yung ito kasi. Ito mga kabisig, ito yung gagamitin natin sa hagdan eh yan. Mga 2x3 na yan oh. Ang dami pa oh. Mga 2x3 na yan ang kailangan. Lalagay lang tayo dito. Ay, kasalo. Ayusin na para maisampa na natin yung mga service boat natin. Kailangan makapag-sea trial na tayo na nakalagay ang ating mga bangka. Mga service boat. Busy si Bayaw. Kasi hindi maubusan ang kakalikotin niya. Talagang kagaling kumalikot eh. Nalagyan na naman natin to mga kabisig yung ibabaw ng orange. So medyo ano lang. Aray ko. Yun natanggal. Ang dumi ng kukuha. Haba. Pasensya na. Yun mga kabisig. Ay, nadali ako ng fiber aray ko. Natanggal na. Tanggal na oh. Yun kaya pala. Ang galing ko to. Sa lugsog eh. Haba. Okay. Yan, mga ingisda na ho sila oh. Kaibigan ko din taga Salog mga kabisig. Kuya oh. Mahirapan tayo mag-ano ng angkla. Ang bigat. Mayo pag naubos yan, may isa pa doon, ano? Na epoxy, ano? Nansag yan. Yan, nansag niya. Ito naman mga kabisig, Pioneer oh, nansag. Bango. Minsan naman epoxyl, mas madalas epoxyl ang gamit natin ha. Uy, gugulong pa. Are, saan ito? Ito pala ito, sayang. Tatali muna kami mga kabisig. Tuloy ang pagtatali oh. Ako din sa ilalim.
Mahirap na baka kumulas eh. Baka pag tayo nasa ano na parting Bicol o Samar yung Matanggal eh, wag naman ho. Ba, mahihirapan tayo. Ang angkla natin no, kabisig no. Kapit na kapit ang angkla. Okay mga basic, mamaya po ulit ang ating vlog. Maraming salamat po. Kita-kits po ulit tayo sa susunod nating vlog. God bless you all po mga basic. Bye bye.